pasaway itong si Kiko Pangilinan. Na napanood ko yung balita na pumunta pala to sa concert sa Palasyo kasama si sinamahan niya si Sharon Cunita, yung asawa niya. Siguro inimbita daw si Sharon Cunita kaya sinamahan lang daw niya. Ang kapal ng mukha. Ito masabi ko ito siyang balingbing din, no? Kasi panahon ng panahon ng mga yun, binira nito si tinira niya to si Bongbong Marcos. Pero ngayon, kita naman, ipakita ko sa inyo yung kita talaga yung mga kapal ng mga mukha ngayon ng mga tao. Ipasok ko man tong video na to, tapos, natin ito mamaya. Ang kapal ng mukha nito. Matching na to. Panoorin natin yung video, ha? Todo depensa ang dating senador na si Kiko Pangilinan matapos ulanin ng batikos ang kanyang pagdalo sa isang concert sa Malacanang. Ayon kay Pangilinan, sinamahan niya lamang ang kanyang asawa na si megastar Sharon Cuneta na inimbita ng palasyo para sa event noong linggo. Naging usap-usapan kasi online ang Instagram post ng megastar na pinakitang close na close sila sa first couple. Matatandaang noong kampanya para sa 2022 elections, paulit-ulit ang naging tirada ni Pangilinan laban kay Marcos dahil sa hindi nito pagsipot sa mga debate. Kung track record din lang ang pinag-uusapan, may problema pa tayo. Dahil meron pang naniniwala sa mga kasinungalingan na ipinagkakalat sa TikTok. Kami po, mga kandidato, pinupuntahan kayo. Nililigawan kayo para makuha ang inyong matamis na oo. Humaharap kami sa inyo. Hindi kami nagtatago. Sumasama kami sa debate. Pag hindi humaharap sa debate, pag nagtatago yung nanliligaw, ano ang hangarin nun? Nirerespeto ba kayo pagka hindi humaharap? Ang giit naman ni Senador Pangilinan, hindi porket sinusuportahan niya ang ilang programa ng Administrasyong Marcos ay kinakalimutan na niya ang kanyang mga prinsipyo. Ayun na, bumalimbing na. Bumalimbing yung itong matching na to. Sino kayang nitong ngayon ni Bongbong Marcos? Ito si Bongbong Marcos di rin nag-iingat sa mga mag-i-eleksyon Mr. President, mag-ingat ka muna kasi ang sakit sa mata to kasi pinklawan to Kita naman natin naka-pink tapos tinira ka ng tinira nito tapos ikaw pula. So ang pink tinira si pula noon. Ngayon, ang pula at saka pink nagsama na. Grabe talaga ang politika sa Pilipinas. Napakadumi, obvious na na talagang sarili talagang interest lang ang nito. Ang pinag-interesan talaga nila. Kasi ito siya, kumandidato to ng vice presidente, kaya tinira niya si Bongbong Marcos. Ngayon, pumunta siya ng Malacanang. Ano yan? Ba tuloy ako nitong tsugas na tong matching na to? Pagka ganyan man lang pala na wala kayong mga sariling paninindigan. Mga liberal party kayo. Kaya nga kayo, sinabi nga mga sa bagay, to siya dati. Bago to nag-pink, nag-yellow, kay Pinoy. Si Pinoy, yellow yun, Kay yellow to. Tapos nag-pink. Tapos ngayon, makipag-anib sa mga pulahan. Wala naman ko sa ganyang kulay yung dalawa na yan Pula at saka yung pink. Wala ako dyan. Ayoko yung mga kulay na yan. Kasi yung isa, yung kulay pink, mukhang pang-unggo yan, pang matching-matching yan. Ito yung pula naman, mukhang pang sabog-sabog lang yan. Sabog-sabog lang yan. So pag yan ang magsama, nako, sabog-sabog talaga. So ngayon, ang makikita natin na itong si Bongbong Marcos, ito na naman, parang, ang ganda na picture nila yan, Mayroon pang pangiti-ngiti ito si matching na kaganyan. Apat sila
Itong First Lady rin na isa rin itong hindi ko maintindihan nitong mga target talaga nitong mga ginagawa nitong First Lady na to. So ito na. Yun nga sabi ko, bakit bumalingbing to si ano? Bakit bumalingbing to si itong si Kiko Pangilinan? Ano kaya pinag-usapan? Imposible naman wala silang napag-usapan doon ng mga bagay-bagay na tungkol sa mga politisyan yan mga yan sabihin pa natin hindi sila nag-uusap ng mga ganun. Ang ano yun, bumapalakpak lang sila, sayaw-sayaw kasi parte yun sa doon sa Malacanang. Pinuntahan nila yun ni Kiko at saka ni Sharon. So mukha yatang yung ibang kandidato siguro ni Bongbong mo mukhang nakatunog. Ano kaya ang gusto to? Kandidato to siya, di ba? Si Kiko Pangilinan ngayon. Bakit anong sadya niya na napunta siya doon? Hindi ko naman nakipag-alyansa sa kay Bongbong Marcos. So, parang kasi, yung mga ganito mga yung mga kandidatong kay Bongbong Marcos ngayon na sa kanya, parang yung ibang dyan din ay niwala na talagang solid yan kay Bongbong. Lalo na daw si Pia Cayetano, may nagsabi niyan. Pia Cayetano, ulitin ko, sino pang dyan, mga Villar, ito si Bong Revilla, yun yung dyan sila nagtakot baka daw hindi daw yan solid dito sa kay Bongbong Marcos kasi nga ang pinaghandaan nila dyan is yung impeachment. Ngayong impeachment wala nga ni burol wala nga sa Kongreso ngayon wala nga ni isang tinta na na sumulat na pirmahan na wala wala talaga. Tahimik bigla ang impeachment, parang obvious na doon sa nangyari na ginagawa nilang na pautot nung mga nakaraang mga linggo. Mga ilang linggo na ba to? Ngayon nasapawan na naman itong mga balita ngayon sa yung impeachment, nasapawan itong balita sa budget. Ang mga budget naman yun ang laman sa mga balita. Pero ito yung impeachment na wala, nalusaw. Ano nangyari? Kaya ba ito nagparamdam na naman to si Kiko sa parang inano niya na habang mainit ang balita ngayon sa budget, sugod tayo ng Malacanang. Ang lakas ng loob niya noon tinitira niya si Bongbong Marcos, nagtatago daw. Yun pala nagtatago si Bongbong Marcos ngayon sa Malacanang, pinuntahan din niya. Ay ang lupit nitong si Matching na to. Dati nung panahon na to na senador pa to siya, ang tawag dito is Senator Noted. Kasi pagka may sasabihin yan, noted. Mata yan noted. Di ba? Malaki mata yan. Kaya ngayon, ito si, bumalimbing na. Ano kayang mayroon sa, napag-usapan nito? Dahil ba kay Sharon Cunita na kumanta to sa may Malacanang para, ilapit tong si Kiko Pangilinan ngayon. Paano yan? Baka may mga kandidato ni Bongbong Marcos sa pagka-senador na mailaglag dahil kay Matching na to. Wala pa, di pa nag-umpisa tong campaign period, wala pa tayo. Pagdating ng February, campaign period niyan, tingnan natin, sabog-sabog to. Sasabog-sabog talaga to. Hindi ko to talaga na hindi ito magka-problema. Problema talaga to sa administrasyon ng Marcos na ito kasi wala kasi itong presidente na to Parang talaga niya na pukit lalapit, sige, para bang wala siyang delikadisa din sa kanya mga tao na nakapaligid sa kanya. Delikadisa naman para di ka naman din maano sa iba dyan na baka mamaya ginagamit lang na yung administrasyon na to para manalo. Pwede. Pero pag nanalo na, babay na, itcha-puwera na yan. So, abang-abang tayo dito sa mga Febrero kasi dyan. Magja-January na, mga ilang linggo na lang, 18 ngayon, December 18 ngayon. So malapit-lapit na. Itong December 18, malapit na palang Pasko, At saka 18, ilang days na lang para matapos itong Kunti na lang matapos to. So pag January, kunti na lang talaga magkakapin period na. Labo-labo tayo dyan. Tingnan natin.